Yan guys, maglalagay tayo ng glutinous rice flour para lumagkit yung ating puto. Mas mas sumarap. Yung aalsa siya, no? Mas maalsa. Kasi yung iba, napakaraming procedure na ginagawa para lang umalsa yung kanilang puto. Halo pa ng rice na sinaing. Ayun, hindi na natin gagawin yon. Then maglalagay tayo ng 3/4 cup ng sugar. Then guys, para sumarap yung ating puto, maglalagay tayo ng 1/2 cup na powder milk. Pwede rin namang gata ng nyog or condensed milk, or pwede rin evaporated milk, depende dun sa lasa nyo. Ako, gatas lang nilalagay ko. Pagka ginamit nyo na pampasarap ay hindi powder milk, yung breast milk o kaya evaporated milk, bawasan nyo ng kung gaano karami yung evaporated or yung gata na gagamitin nyo, bawasan nyo yung tubig na ilalagay nyo kasi lalabnaw na yung puto natin, no? Haluin lang natin until na wala nang wala nang buo-buo. Then pagka na-mix na natin ito mabuti, set aside lang natin ito. Antayin natin siyang medyo bumula, bubbly, or yung sinatawag nilang na siya, umalsa na yung ating rice flour. 1 to 3 hours or depende until yung magbubbly nga siya. Kaya kung kayo gagawa ng putong bigas, sa gabi pa lang guys, mag-mix na kayo para sa umaga ready na yan, mas lalong mas masarap, maalsa yung magiging kinalabasan ng ating
Kasi pag hindi natin ito i-ferment ng mga 1 to 3 hours, hindi aalsa yung ating puto. So parang pagka-mix nyo, sinalang nyo na agad sa steamer, ang mangyayari doon ay parang magiging kutsinta na lang. Hindi mixture, pero ako ay ibabaw ko lang siya ilalagay. So, meron akong biniling dito, single cheese. So, para na siya, naka-slice, hati-hatiin ko na lang. So guys, tara, isalang na natin sa ating steamer. Nag-prepare na ako ng steamer na kailangan kasi kumukulo na yung tubig bago natin isalang yung ating puto. So guys, tara. So guys, mag-prepare na natin yung pinaka-molde niya. Itong ginamit namin, medyo mas malaki ito dun sa puto kalasyaw. Yung medium size. So nilagyan na namin to ng oil para hindi dumikit yung puto. Ayan. Ilalagyan lang natin siya ng oil sa Tapos na natin siya ng yung pinaka-mixture. Huwag natin ganong punuin. Kasi aalsa pa naman yan, no? Tapos, yung mixture ko, sinaling ko sa isang pitchel para mas madaling mas madali siyang ilagay. So, mga dalawang salangan siguro to. Kasi konti lang yung ginawa namin, parang merienda lang. So, kung gusto nyong gawing negosyo to, benta, doblehin nyo na lang yung pinaka-ingredient niya. So, pwede na natin ito isa lang sa steamer. So guys, dapat yung ating steamer kumukulo na bago natin ilagay yung ating puto. Then, kukoberan na natin. Dapat yung ating cover merong tela. So, yung lumang t-shirt lang yung ginamit ko para yung tubig ng ating steam ng steamer ay hindi pumunta doon sa puto para hindi magtubig. So, mga 10 to 15 minutes guys. Check natin kung luto na yung ating puto. So guys, yung kalahati ng ating mixture, haluan ko ng ibang color para gumanda. So, inaluan ko siya ng ube flavor. So, depende naman sa inyo guys kung anong gusto nyong flavor, kulay. Pwede rin green, yellow, iba-iba. O strawberry flavor, depende sa inyo kung anong kulay ang gusto nyo gawin sa puto nyo para mas attractive siya, no? So ayan, mamaya pagka luto nung una nating batch ay sasalang na rin natin ito. Ibinili akong cheese para dun sa pang toppings natin dun sa puto. So kukuha tayo ng isa. Kasi ito naka-slice na to, ihiwa-hiwain ko na lang. Buksan ko na. So, inati ko lang to sa 4. Ayan, natin yung kulis sa gitna. Ayan, nalagay ko na dun sa ibabaw kasi malapit nang maluto. Puto natin. Okay, so yan na yung ating puto after
15 minutes. So, papaibabaw ko lang tong cheese para sumarap yung ating puto. So, depende naman sa inyo kung gusto nyo ng ihalo na dun sa mixture. Pero mas maganda kasi kung meron siyang may cheese na dun sa ibaba. So, takpan ulit natin. Yan. Para medyo maluto yung cheese natin, kumapit dun sa puto. So guys, luto na yung ating putong puti. Pero yung isang inaluan ko ng ube ay putong ube. So guys, kung gusto nyo medyo lusaw talaga yung after 10 minutes lagay nyo na yung cheese. Ako kasi malapit na siyang maluto. Gusto ko medyo buo pa yung cheese natin. So, pwede na natin itong anguyin, kailangan ko na yung apoy. Palamigin lang natin. Ano ba yun? Okay, so tingnan nyo yung naging luto ng puto natin. Makinis na makinis. Tapos talagang umalsa. Sarap. Sarap siya pagka mainit. Okay, salang uli natin yung isa pa. Okay, sasalang natin yung kaube. So guys, ito na yung ating nalutong puto. So yung isa, putong puti. Then yung isa, yung naluan natin ng ube flavor. So depende sa inyo guys kung gusto niyo pang mag-ibang coloring, food coloring. Pwedeng green. Yung parang puto na nabibili natin sa labas. Pero ito ay pwede nyo rin pampasalubong. Ilalagay lang sa box. So, pwede rin natin gawin itong pambenta online o pwede rin sa labas sa mga kaibigan natin. So, yung ginawa nating puto ay